Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, una-una ko gusto nagpapasalamat sa dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na kanyang pinagkakaloob. Kung ating pong bibilangin, kailanman din natin kaya bilangin. Lagi po natin binabanggit yung aya kung saan ang sabi po ng Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. At kung inyong bibilangin ang mga biyaya ng Allah, kailanman nyo kaya bilangin. Kaya sabi nga ng mga eskola, kahit magsama-sama lahat ng mga accountant, kasi yan ang special nila, di ba? Or isama lahat ng mga matatalino. At bilangin ang mga biyaya ni Allah, malinaw na hindi nila kaya bilangin dahil mismo siya ang nagsabi. La tuhsuha. Pag sinabi la tuhsuha, hindi kayang bilangin. Pero huwag natin kaligtaan ang pinaka mahigit nangunguna, pinakamainan ng biyaya ng Allah ay ating pagkikisang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hiniling po natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay naway maging matatagpo tayo sa ating pananampalataya. At bawat tayo ng buhay sa panahon, nasa atin pa rin yung tamang pananampalataya. Kaya panatilin natin yung dua mula sa banal na Quran, yung sinabi mismo ng Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ito dapat lagi natin dinudua, hinihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aming Panginoon, huwag niyo po kaming iligaw pagkatapos kaming pagtubayan o gabayan sa tamang landas. Diba minsan may mga tao na matagal na Muslim, opo, pero dahil sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nakayanan, naging sanhin na parang humiwalay. Okay na yung nalulubat kasi maaari na makasearch, diba? Pero yung humiwalay, so yun ang napakasakit kasi nadatnan po niya, nahanap na yung katotohanan pero umalis pa rin, di ba? So sino yung pinakalogi po? So yung iniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong natitirang buhay natin ay lahat po natin magamit sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, ngayon ang ating paksa dun sa khutbah, siguro itong khutbah maaari na ito yung naipaliwanag niya mga nakaraang 2 taon kasi natatandaan ko ba. Opo. Bali ang kanyang paksa nagbubusa kung saan isang katanungan na ano po ba ang pinakamahalagang bagay sa tao? Pinakamahalagang bagay o pinakamahalagang bagay sa isang tao. Yun ang pinaka kung saan usapin ito sa khutbah. 2. Kung ating gagamitin na kung saan pagdating sa paningin ay ang ating mga mata mismo, kung ano ang pinakamahalaga sa atin, maaaring na ang sasabihin ng iba, siyempre normal, kayamanan, di ba? Siyempre, pag wala kang pera, lagi may problema. Kasi di ba, kaya tayo nagkakaroon problema kasi wala tayong pera. Maraming kailangan na kung saan problema, pero masusunod sa pamamagitan ng pera. Siyempre, normal yan, magsasabi tayo, siyempre, kailangan, mahalaga sa ating pa rin, pera. Tayo, kaya tayo nandito sa Saudi dahil para sa pera. Iba na naman yung mga pupunta rito ng mga kapatid natin, ng mga nag-aaral galing sa Pinas o sa mga iba't ibang bansa. Nag-apply po sila at tinanggap po sila bilang mga eskolar. So yun, malinaw yun, itipira ang kanilang
pakay. Kasi ang kanilang pakay ay pag-aaral. Kaalaman po sa tinatawag na Islam. Pero meron pa rin silang sahod kasi dati-rati, hindi ko alam kung tumaas. Meron pa rin silang kung saan natatanggap, pinakamababa 800 riyal. Pinakamababa. Yun ang, kasi doon tayo mga naging kaibigan, mga nakapagtapos, yun ang kwento nila. Pero ang pinakalimit pa rin ay kaalaman. So yun po, kung ating gagamitin ating paningin mismo, siyempre yung nakikita natin, yun ang ating isasagot, di ba? Pwede rin sabihin, ang pagiging pinuno, di ba? Pagiging may mataas na katungkulan kasi kapag nagkaroon yung tao, parang, di ba? Iba na. Kaya pinag-aagawa ng mga mataas na posisyon kasi siyempre inisip ng tao, pag mayroon siya, doon yung inisip niya na titingalaan, yung tao mabibili, maniniwala sa kanya, gagalangin siya kasi dahil may isang mataas na katungkulan. Opo. At iba pang mga bagay sa mundo na maaari sabihin ng tao na ito yung mga mahalaga. Opo. Pero ito yung kapag ka ang ginamit ng tao ay ang kanyang dahriya, yung ibig sabihin ang kanyang paningin sa kung ano yung nakikita niya. Pero mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, kung ating pairalin o gagamitin na paningin ay ang ating puso, kasi dalawa yung sinasabi ng eskwela na paningin, sa mata at saka sa puso. Pero napakalinaw pa rin na ang mata ay may limitasyon yan. Opo, bakit? Kasi siyempre, ang nakikita niya lang yung kaharap niya. Kaya may limitasyon yun. Ngayon, dahil magkakaharap tayo, di ba? Pero kapag lumabas kayo dyan, wala na, hindi tayo magkikita-kita kasi siyempre, wala na, may harang na. Or kung sa gabi, kapag wala ng ilaw, ganun din, hindi magkikita. Kasi ang mata, may limitasyon yan. Kaya sa isang Muslim at tunay na mananampalataya, ang lagi niya pa rin ginagamit na paningin ay ang kanyang puso. Kasi ang puso, ito yung walang hangganan na kung saan pagka ito ang ginamit. Makikita niyo yung tinatawag na parang ghaib. Opo. Halimbawa, tayo mga Muslim, naniniwala sa mga ghaib, di ba? Naniniwala tayo na may libingan, may kabilang buhay. Kaya ang puso, kapag ito yung ginamit po natin sa pagtingin, talaga pong malalaman niya at makikita niya ano yung tunay na sinasabi na kung saan pinakamahalaga bagay sa isang tao. So, malinaw po yan. Walang iba kundi ang tinatawag na mabuting gawa na may kasamang tunay na paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabuting gawa at may kasamang tunay na paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalawa, hindi iwalay. Opo. May mga tao nagsasabi, sila gumagawa ng mabuti, di ba? Dami yan. Tumutulong pag may nangangailangan. Pagdating sa financial, talagang automatic yan. Sa gawain, tumutulong yan. Pero ang tanong, yung kanyang bang pananampalataya, ito ba tunay o tama? Yun ang tanong doon. Kaya kung hindi tunay at hindi tama, may sisiba ang kanyang mga tulong, gawain? Wala po. Kahit lahat ng klase ori na mabuti, ginagawa ng isang tao, pero dahil mali ang kanyang pananampalataya, wala siyang mapapakinabangan sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Yun ang tandaan po natin, ha? Bakit? Kasi yung tagapagbigay na gantimpala, hindi mo siya kinikilala. Paano ka ngayon bibigyan ng gantimpala, hindi mo siya pinaniniwalaan? Sa mga simple na halimbawa, tayo, lahat ng mga trabahador, di ba, kahit nasa amisis na messenger. Kung hindi natin kinikilala yung mga modern natin, yung mga ano natin, di ba? Hindi natin sila pinaniniwala, sila sinusunod, mananatili ba tayo sa kanilang mga company? Di ba? Sasahod ba tayo? Hindi. Eh, minsan, may mga kaso.
lumipat kasi matigas din ang ulo, may mga dahilan, o meron din siya katwiran. Mabilis, nakalipat ng ibang company, kaya nagkakaroon siya ng kontra kasi siyempre kinakasuhan siya ng company. Bakit? Kasi patunay na hindi siya sumusunod doon sa kanilang mga patakaran. So, ganun po yan. Kahit gaano po tayo kabuti sa kapwa nating tao, lahat ginagawa po natin. Pero dahil mali ang pananampalataya, hindi naniniwala sa tagapagbigay ng gantimpala, kaya hanggang mamatay po siya, wala siyang kahit katiting na makakamit na gantimpala. Subhanallah. Kaya sabi nga, sayang, di ba? Hindi ko na matanda, mayroon sa mga ilang talata sa banal na Quran, silang mga hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanilang mga ginagawa ay batil. Sa isang talata, kung sino man ang magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang magawain ay lahat sayang. Yun ang sinabi sa banal na Quran. La yahbatanna amalukum. Ibig sabihin, sabi ng Allah, lain sa karton, ibig sabihin, yung tusrik, nagtatambal. Kung sino yung may yusif billah, ibig sabihin, nagtambal, hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang mga gawain ay batil, ibig sabihin, walang saysay. So pag walang saysay, malinaw yun, na pagdating sa kabilang buhay ay walang saysay, ibig sabihin, siya ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin, malinaw na ang pinakamahalaga sa lahat sa isang tao ay magkaroon siya ng tamang iman at tamang mabubuting gawa sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa mga paningin ng mga tao, siyempre, mayroon mga iba yung pananaw nila, di ba? Opo, pero sa ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala pa rin obra. Nandun tayo, 100% may higit pa. Ang pinakamahalaga ay tamang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at mabubuting gawa. Kaya sa isang talata, yung binanggit niya sa banal na Quran, isa ito sa nagpapatunay na kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kataas ang katungkulan mo, kahit tinitingala po, inahakal ng tao dahil sa makunong bagay, pero kapag wala ka pa rin iman at saka amal salih, sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isa ka pa rin na tinatawag na khasra. Ibig sabihin, yung pinakalugi. Pinakalugi. Ibig sabihin, tawag doon, paglugi. Ano bang ibang Tagalog na lugi? Lalo na. Lugi pa rin. Okay pa rin. Walang iba. Bankrupt. Isang talunan. Pwede rin, di ba? Yan. Opo. Yung isang aya na lagi natin naririnig, kung pag-isipan natin, talagang makakapaniwala tayo. Na totoo po yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Si Allah mismo ang nagsabi at sumumpa. Ako'y sumusumpa, sabi ng Allah, wallah, wal 'asr. Yung wong doon, isa rin yan sa magpapatunay na kung saan nagsupang tagapaglikaw o sumumpa. Yung asar doon ay yung tinatawag na panahon. Asar. Kasi ang tagapaglikaw, hindi po siya magsumpa sa kanyang sarili, kundi doon sa mga bagay na yun. Wal asar. Ibig sabihin, katotohanan sa panahon ng asar. Ang tinutukoy, lahat ng panahon, opo, ay lahat ng mga tao ay nasa tinatawag na talunan o saka na salugi, pinakaano, wal asr, innal insana lafi khusr. Katotohanan, lahat ng mga tao ay nasa pagkalugi. So ibig sabihin, pag sinabi lahat ng mga tao, malinaw, kahit mayaman, mga presidente, mga bilyonaryo, mga sikat ng mga artista, kahit sino po yung mga tao yan, kasi insan, lahat din ito yung mga insan, ay lahat sila ay sa pagkalugi.
Ngayon, malinaw na yung mga tao ay lahat sila ay nasa talunan. Sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat sila ay lugi. Maliban lamang sa apat na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong apat, alam natin ito, karamihan sa atin, lagi natin naririnig. Itong apat na klase, ori, na hindi kabilang sa pagkalugi, dito natin makikita yung sinasabi po natin na ang tunay na pinaka mahalaga na pangunahin sa isang tao ay itong babanggitin natin. Una, nandun na, ilalladina aman. Paniniwala naman. Amanu, sila mga naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilu salihat, mga taong gumagawa ng mabuti. Nauna yung iman, pananampalataya, kasi ang priority muna, iman. Yun ang tanang, priority muna, magkaroon mo ng iman. Tayo po, nung tayo nag-Muslim, alhamdulillah, di ba ang hiniling natin, una ng mga pagpaliwanag, o mga daya ay magsaksi. Opo. Pero bago nila sabihin yun, iningin nila sa atin na kailangan mula sa puso. Hindi mo pwedeng kung anong inisip pa. Kailangan mula pa rin sa puso na usang loob na ikaw ay tatanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tinatawag na iman doon, naniwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos mo magsyahada, yun, tuturo ka ngayon paano magsala. Doon yung tinatawag na salih, a'malu salih, gagawa ka ng mabuti. Sa isang Muslim, ang unang gagawin niya sa mga gawain ng pang-Islamiko ay ang pagsala. Ito yung unang itinuturo. Opo, lahat ng Muslim, ito yung una. Tuturuan mo na paano mag-ablusyon, mag-udo, magsala. Kasi yan ang tungkulin niya bilang Muslim sa pang-araw-araw. Ito yung aya na sinasabi ng Allah sa Banilang Quran na waqimis salata lidikri. Diba yung isang aya, sabi ng Allah, innani ana Allah. Katotohanan, ako si Allah. La ilaha illa ana. At wala kayong karapat dapat sambahin maliban sa akin. Illa ana. Fa'budni. Paglingkuran ninyo ako, sambahin niyo ako. Yung dulo ng aya na yun, dito po tumutukoy na pagkatapos mong tanggapin si Allah subhanahu wa ta'ala, ang susunod na gagawin mo ay magdarasal. Yun ang sinabi doon. Fa'budni, paglingkuran ninyo ako. Maraming klaseng paglilingkod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Pero, inilinaw yun, waqimis salah. Ibig sabihin doon, ang nangunguna na dapat matutunan at malaman ng isang nag-Muslim ay ang pagdarasal. Kasi ang kasunod ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan ka na maglingkod, pero ang unang gagawin bilang paglilingkod ay pagdarasal. Waqimis salah, magdarasal ka. Bakit? Bilang paalaala sa akin at pasasalamat. Waqimis salata lidikri. Pasasalamat at paalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kahit Maranao, Tausug, Maguindanao, Pakistan, Saudi, na nagsasabi ako ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero pagka hindi po nagdadarasal, malinaw yun. Hindi po ganap siyang bilang tagasunod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi hindi nagsasala. Opo. Kung i-restrict natin, iigipitan natin, di ba? Napangalin may mga hadith. Ang pagitan ng Muslim at saka kafir ay ang tarkus salah. Ang pagitan bainal kafir wal muslim wal musyrik, tarkus salah. Ang pagitan ng dalawa po ay ang pag-iwan ng pagdarasal. Kaya kapag hindi nagdadarasal, subhanallah. Kaya minsan ganoon po nangyari. May mga hindi Muslim na ang tinitingnan po nila ay mga ugali ng Muslim. Bakit Muslim yun? Hindi nagsasala. Kailangan hindi nakita na nagsasala. Muslim ba yan? Opo. So ipinapayunag pa rin sa kanila. Okay, Muslim sila kasi tumanggap sila sa Islam o sila ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pagdating sa hindi pagdadarasal, ito ay kanilang pananagutan sa kabilang buhay. Opo. Magkaiba na naman yung naniniwala sa Allah, na hindi nagsasala, at saka hindi naniniwala sa Allah, hindi nagsasala kasi magkaiba pa rin yun. So ito po yung sinasabi mga kapatid, na kung saan paglingkuran si Allah at magdarasal. Ang tinutukoy doon, una, malaman natin ang
tunay na pagdarasal. Opo. Minsan nakakalungkot, may mga yung baka sa Islam, umabot ng ilang buwan. Meron pa akong mga, siyempre, sa daming mga kapatid na babae o lalaki humingi ng certificate. Di ba? Dahil nag-Muslim siya, pag tinanong siya, kailan ka nag-Muslim? Matagal na, sir. Ustad, may 5 buwan, may 6 na buwan. Meron pa akong mga namit, 1 taon, may higit. Hindi ako nagbibigay ng certificate basta-basta hanggang hindi ko malaman na siya marunong magdarasal. Kung mayroon akong nabigyan ng certificate ng Islam na hindi pa marunong magdarasal, mari na may pinakadahilan, no? Opo. Pero ang alam ko, lahat ng binigyan ko, nag-exam muna siya. Nang nakapasa sa kanilang binigyan. Opo. So ang ibig ko sabihin doon, mari dalawa. Kasi yung iba sabi niya, busy, wala oras. No? Hindi pwede na sasabihin mo, 24 hours nagtatrabaho, di ba? Kaso lang, wala kang sabi mo, interesado. Kasi interesado ka, hindi naman mahirap. Alam nyo ito lahat. Ang pag-aaral o paano matutunan ng pagdarasal, napakabilis yan. Una, kilos, makuha mo yung kilos, di ba? Kaya yung magtanong, pwede pa magsala kahit wala pang mga wala, pwede magsala. Kasi basta malaman mo ano mga kilos, pagkatapos yung mga binabanggit, yun ang pinakano doon. So ibig sabihin, kung talagang may interesado yung tao, madali yan, mabilis. Opo. Hindi naman mga mahaba yung mga binabanggit. Ang pinakamahaba sa binabanggit sa pagdarasal ay ang Suratul Fatiha at saka At-Tashahud. Pero kung ikukumpara mo sa mga kanta na nanay sa ulo mo, ay dami, di ba? English, Tagalog, Maranao, meron din Maranao, mga mahaba na kanta, nanay sa ulo. Opo, kaso lang yung iba, siyempre, dahil hindi pa nasanay yung dila kasi first time. Doon siya tumatama kasi siyempre, tama naman yun, di ba? Kasi hindi pa daw. Okay, pero pagka talagang binigyan ng oras, mag-practice, kung natutunan nila, bakit hindi matutunan, di ba? Opo, depende sa interesado po. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananaw ng Islam, ito yung sinasabi natin na mapabilang tayo sa sinasabi ng Allah na hindi kasama sa tinatawag na pagkalugi o talunan. Opo. Una, iman at saka amal. Doon na bubuo. Maniwala sa Allah at gumawa ng mabuti. Yung pangatlo at pang-apat, kung titingnan po yan, ito ay magagawa mo ito na may kasama ka. Yung iman at saka amal, gagawin mo ito, sarili mo yan. Diba? Iman, amal. Maniwala ka, ikaw ang gumagawa. Ibig sabihin, sarili mo yan. Magsala, mag-ayuno, magsagawa ng hajj, sarili mo yan. Pero yung pangatlo na watawasaw bil haq, may kasama tayo. Mayroon tayong papaywan. Nagpapaywan sila sa katotohanan, katulad ng ating ginagawa. So, isa rin po ito sa katibayan at patunay na kapag naging Muslim po tayo, isa rin yan sa ating tungkulin na kung saan kahit papaano ay mayroon tayong maibabahagi sa ating mga kapatid. Una, ang pamilya po natin, kamag-anak, kaibigan. Kasi ito yung sinasabi na watawasaw bil haq. Ngayon, nalaman mo, nadatnan mo, natutunan mo ang katotohanan, di ba? Okay, ngayon nag-Muslim ka na. Tinanggap mo Islam dahil ito yung katotohanan. So ngayon, yung katotohanan, dapat may parating mo kasi kaya watawasaw bil haq. Nagpapaywan sila. Ibig sabihin, nagpaparatingan sila ng katotohanan. Okay, Mrs., ito ay Islam kasi ito yung katotohanan. So, kailangan pa rin yung pag-aaral kasi paano may babahagi sa kanila. Kaya nandito tayo kasi yung mag-aaral. Hindi mo pwede na, okay na, sapat na sa akin, nag-Muslim na ako, hindi na kailangang magdawa. Kasi yun ang pinakamadali natin maintindihan na nagdadawa, parang gano'n, di ba? Nagpaparating. Kaya, hindi mag-aaral kasi siyempre, paano mo ngayon may sasakatuparan, yung tinatawag na watawasaw bil haq, magpapaywan. Di ba? Ng katotohanan. Kaya ito, pagka nagkaroon din ng kaalaman, katotohanan, ipinaparating. Kasi ang katotohanan, walang iba kundi ang Islam. Ito yung tinutukoy.
So ibig sabihin, ang pangatlo na sinabi ng Allah na hindi ka kabilang sa pagkalugi ay kailangan magkaroon ng kaalaman para mayroon kang may parating may bahagi sa ating mga pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Ang pang-apat na sinabi, watawa sabi. Ang tinutukoy naman dito, sabi po ng mga eskolar, ito yung sigurado na magkakaroon ka ng problema sa kapwa mong tao. Kapwa mong Muslim, kapwa mong hindi Muslim, ibig sabihin tao ang, kasi doon mo gagamitin yan. Magpapalong kayo sa tinatawag na pagtitis o pagtitimpi. So, isa rin yan sa sinabi po ng mga eskolar na paghahandaan mo yan, dapat paghahandaan mo yan. Kasi sigurado yan na maaari si Brother Ahmad, mayroon siyang magagawa na maiinis ako, kundi kaya magagalit ako, di ba? So doon ang paghahandaan mo. O di kaya si Brother, asahan natin yan na may sigurado na mayroong darating na kailangan mo yung pagtitimpi. Sa oras na yun na ikaw nakapagtimpi, sa dumating ng problema na dapat pagtimpihan, ibig sabihin, nakapasa ka doon. So, tingnan niyo, pang-apat, inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpayo kayo sa pagtitimpi. Kasi siyempre, diyan tayo napipilyon. Opo, bumabagsak. Opo. Yung pagtitimpi, may mga klase po yan. Pagtitimpi dahil sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na dumadating, tinatawag na, halimbawa, may namatay, nasunog, na-aksidente, ibig sabihin may mga dumadating yan. So ang kailangan mo doon talagang yung magtimpi, tanggapin ang Masya Allah. Di ba tayo tapos, nandyan ang biyaya? Ayan, may lugaw na. Ganun ba yun? Masya Allah. Jazakallahu khairan o jazakallahu khairan. So pagtitimpi. So ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalataya, ang pagtitimpi, isa ito sa pinaka maging dapat sandatan sa Muslim ang pagtitimpi. Nakakalungkot kasi ako mismo nagsasabi, minsan may mga panahon na parang nawawala tayo, no? Tao tayo, tama. Minsan nakakaalala tayo kapag may nagsabi, Ustad, ba't ganyan ka? Di ba? Pala, pasensya kasi minsan ganun. Kasi yung inisip natin, ako ay nasa katotohanan, parang gano'n, di ba? Ako ay nasa tama. Kahit dapat, ipakita ko rin na kahit nasa tama po tayo, kailangan pa rin yung uminaw. Kaya, fakula, qawlan layina. Isa ito sa turo ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Moises Musa alayhi salam. Aanyahan mo si Fir'aun. Magsalita ka kay Fir'aun sa pamamagitan ng layina. Fakula lahu qawlan layina. Magsalita kayong dalawa. Si Aaron ang tinutukoy kay Fir'aun na kung saan salitang layin. Ibig sabihin, napakahinaw na salita. Kumbaga sa amin sa Maranao na salita, salitang malinanak. Ito na rin. Malinanak. Bais ba na po ng katitan mo? Malinanak. Ha? Marinaw. Oy, marami na. Marana. Yan, tandaan niyo na, marinaw na salita at malinanak. Ewan ko sa ano sa sulat. Mahinaw na salita. Oo, mahinaw. Opo. Diyan tayo talagang minsan nababagsak. Tingnan nyo, kahit sa social media, di ba? Kaya yung mga ibang eskolar, alam nyo yung iba ang sinasabi, kaya hindi ko dyan sumasali kasi yung lahat tumitingin, di ba? Publiko yan. Kasi minsan may mga hindi tayo na hindi na din namamalay na kapag salita tayo kaya sabi nga, lumabas na yung tunay na parang gano'n, kulay daw. Subhanallah. Biruin mo, eskolar ka, pagsabihan ka ng, si Ustad, lumabas yung kanyang kulay, di ba? Nagsalita, mayabang, nagagalit. Ay, sumasagot. Dahil hindi nakatiis. Sabi na, nanahimik ako, hindi ko, pero dahil
Pinublico mo sabihin niya, pinahiya mo, kaya ngayon gaganti siya. Gantihan na ngayon. Di ba? Subhanallah. Sa Islam, kung titingnan mo natin yung malang gantihan na, kasi yung sa hadith, hindi ko naman yung Arabic na nakulitan. Yung hindi magsasalam sa'yo, magbabati sa, ikaw magbabati, lumalabas doon, na yung tao hindi kanya kinakausap kasi may alitan, may sama ng loob, ikaw ang mamuna, yun ang ibig sabihin doon. Kaya sabi ni Propeta, wa khairuhuma yabda'u bisalam. Kaya yung dalawa na may alitan, na hanggang ngayon hindi pa rin sila nagkikibuhan, di ba? Kaya binati ni Propeta ng pinakamainam sila sa kanilang dalawa. Kung sino mangunguna. Alam mo, may medyo sama ng kay Brother Ahmad. Tuwing nakikita kami sa parang walang pansin, di ba? Yung pala, yung sulsul ni Satanas yun. Sige na, huwag kayong magwala kasi para mananatili na yung mga gawain nyo ay hindi matanggap-tanggap. Kasi 3 araw ang magkakapatid Muslim na hindi magkakikibuan, yung kanilang gawain na hindi tatanggapin. Ano kaya kung hindi lang 3 araw? Mayroon. Nagsasala isang masjid. Isang masjid. Nakita niya doon. Lilinis sa kabila. Pagka sa labas, nagsasala pa sila araw-araw pero hindi pa nakikibuan. Ano yung sinusunod nila? Di ba? Yung kanilang tinatawag na nafsu hawa. Inna nafsa la'ambaratu bisu. Ang ating sarili, walang inutos kundi yung masama. Huwag mong pasin yan kasi ano yan, parang ganun. So mga kapatid, kaya po may tinatawag na watawa sawd sabr. Magpayon tayo kasi parang maging malinaw sa atin na kailangan pa rin pagbigay ng pasensya. Pagtimpi, para maging karapat, dapat po tayo sa tinatawag na hindi kabilang sa pagkalugi. Yun ang pinakano doon. Pagkalugi. Hindi ko nagkamali, siguro si Imam Shafi'i ang nagsabi na kung itong talata o aya daw na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito lang, halimbawa, at ito'y panghahawakan ng mga tao, sapat na. Yun ang kaling sinabi, ha? Kasi tinitingnan nila itong suratul Asr, talagang tingnan mo kung nasa iyo ang iman, nasa iyo ang amal, nagpaparating ka ng katotohanan, lagi ka nagtitimpi, ibig sabihin, talagang magtatagumpay ka. Di ba? Kompleto na yun. Di ba? Kaso lang, itong nangyayari, alhamdulillah, may iman tayo, may amal tayo, doon tayo napipilyo sa tinatawag na, yung dalawa na kasi minsan di tayo nagbabahagi. Parang magsala lang, walang pakialam sa mga yung mga ibang kapatid natin. At sa pagtitimpi, opo. So, ibig sabihin mga kapatid, malinaw na kung gusto mo natin mapabilang sa mga taong tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala o may paningin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi kabilang sa pagkalugi, panatili na yung iman wa amal salih. Okay. Sabi ng sulat, tingnan niyo kung gaano kahalaga ang iman wa amal salih. Kapag ang isang tao ay sabi niya namatay, namatay. Tapos, dahil marirealize niya kung gaano kahalaga ang iman at saka amal salih. Dahil alam niya na maraming siyang napabayaan nung nandito sa mundo. Napabayaan niya ang mga sunna, napabayaan niya ang mga obligado pa. Tingnan niyo, nais niyang bumalik sa mundo. Pero hindi, ang kanyang hinihiling ay para magpayaman, para magkaroon ng mata sa katungkulan, o mag-asawa ng marami, o magkaroon ng mga anak ng marami. Wala. Kundi babalik siya sa mundong ito para kumplituhin at gawin ulit yung mga napabayaan niya ng mga amal. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ito yung isang aya na ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag dumating na ang kamatayan sa tao na yun, namatay na siya, opo, at makita niya anong katotohanan, doon siya makarealize sa kailangan talaga yung amal. Kaya sabi niya, Qala rabbi irji'un, aking Panginoon,
ibalik mo ako sa mundo. Gustong bumalik. Bakit gustong bumalik? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Dahil gusto kong, Panginoon, gawin lahat ng aking napabayaan ng mga gawain. Hindi maraming pagsala ng sunna. Gusto niya, pararamihin niya. Hindi nag-ayon ng mga sunna. Gusto niya, parami ng sunna. Hindi nagsasadaka. Kahit na mayroon siyang may sasadaka, babalik daw para magsadaka. Sa kabuuan, amal. Ibig sabihin, gustong bumalik para gawin yung mga amal. Ngayon, ito rin natin sa Mateo yun, di ba? At nakabalik tayo. Iniling natin siya, nakabalik tayo, di ba? Kaya ito yung panahon. Parami ng mga amal. Parami kasi para sigurado na kahit namatay po tayo, hindi tayo magsasabi namin, Panginoon, ibalik mo kami para gumawa ng marami. Nandito kayo, di ba? Kaya sabi ng Mesmulat, ngayon, tanungin mong sarili mo. Di ba? Siyempre, nakabalik ka, inisip mo, nakabalik ka ngayon. Ano ba ngayon ang kulang na hindi mo nagawa? Kasi sabi mo, makabalik ka, nakabalik ka ngayon. So, lahat ng hindi mo nagawa, ito yung babalikan mo at gagawin. So, ang tawag doon, muhasaba. Ibig sabihin, alamin mo kung anong mga hindi mo nagawa. Nakabalik ka, kunwari. So ito yung gagawin mo natin. Kaya ito yung sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. O kayong mga mananampalataya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan ninyo ang inyong sarili. Kung ano ang inyong mga nagawa sa kinabukasan, ibig sabihin bukas, yung nabanggit na gada, tingnan mo kung anong mga nagawa mo bukas, ang ibig sabihin, tingnan natin kung anong mga gawain na nagawa natin na para sa kabilang buhay. Kasi pag nandun tayo sa kabilang buhay, ito yung hiling natin, aming Panginoon, pabalikin mo kami sa mundo para gumawa ng mabuti. Ngayon nakabalik ka na, ito yung ibig sabihin na, tingnan mo, sabi ng Allah subhanahu. Opo. Ang mga hindi mo nagawa, dapat gawin mo ngayon. Kaya, sabi ng eskulat, kailan tayo magsisimula, di ba? Kaya idinugtong niya yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na igtanim khamsa qabla khamsin. Pagsubi ka pa ninyo ang paggawa ng mabuti. Sabi ng Propeta. Ibig sabihin, magunang kayo. Magunang kayo sa 5 bagay bago pa dumating yung 5 bagay nang lagi natin ito na ipapaliwanag. So ibig sabihin, ngayon, inutusan tayo ng Propeta Muhammad na hindi pa mag-isip na saka na lang sa next week, sa isang buwan, sa next. Hindi! Ngayon na, igtanim khamsa. Magsumikap ka ng maraming gawain sa 5 bagay na ito bago pa dumating 5 bagay. Anong unang bagay na? Sino pong nakakalala? Marami natin ito bisnarili. Kabataan. Oo. Washababaka qabla harami. Ang inyong kabataan, magsubiyap ka ng maraming gawain bago ka tumanda. Bago ka, di ba? Mawala ng lakas. Kasi pagka tumanda na marami kang katwiran. Hindi, kasi matanda na ako, di ba? Ito kwento na katotohanan. Tingnan, baka sobrang oras natin. O ano? Sige, ito yung kayamanan. Okay. Ito yung, sabi ko, isang kwento na may katotohanan kasi pinuputan daw yung isang matanda. Tayo, ba't hindi ka magdarasahan? Matanda na tayo. Ito yung ating magiging baon. Sabi na ng matanda, mga anak, talagang sayang kasi ngayon, walang lakas, mahina ako ngayon. Pero nung binatigil, di ba? Kaso lang, nung matanda na, naging makatwiran siya ngayon ng mga tuwiran. Maniwala po kayo, kung ang isang tao mula binatigil pa siya, nagsasala po siya, pag tumanda na, wala siya sabihin na gano'n. Kasi sanay na siya, di ba? Malamang sigurado nung binata siya, hindi siya nagsasala. Kaya yun ang binabalikan niya. Sana nung bata pa ako, nakabalik. Ang nakakatawa doon, may pangyayari. Isang gabi, kinaumagaan, nawala na yung kalabaw.
nawala ang kalabaw. Normally may mga sa, di ba sa mga bukid-bukid na nakawin, nilulusog. O nakawala, may kumuha. Tapos ngayon, inabol nila. Inabol yung mga tao kasi sabi nila, siguro baka malapit pa yan, habulin. Itong tao daw na nagtatanong lagi doon sa matanda, humingi na magsala, nabigla po siya. Kasi siyempre, dumaan sa kanya yung matanda, malakas na tumatakbo kasi sasama sa paghahabol. Oh, sabi na tayo, anong nangyari sa'yo? Sabi mo, wala. Sabi na, iba yung usapan dito. Ibang usapan kasi na walang kalabaw. Subhanallah. Hindi niya napasin, ang nawala yung pagdarasal niya. Napabay ng pagdarasal. Ano bang may tutulong? So, lumalabas doon, may isang tao na mas mahalaga sa kanyang isang kalabaw. Mas mahalaga sa kanya ang isang bagay. Tandaan niyo po ito mga kapatid namin sa pananampalataya. Kung maging dahilan na hindi tayo nagdarasal, dahil doon sa isang bagay na yun, maniwala po kayo, ang ibig sabihin noon, mas binigyan mo ng halaga yung isang bagay na yun. Mas mahal mo yun kaysa pagdarasal. Ilan ang mga salesman na nananatili doon na steady sa kanilang mga shop. Diba? Dumadaan ang pagdarasal, wala silang pakialam. So anong mahalaga sa kanila yun? Yun ang tinatawag na kalbun may patay ang puso. Kahit anong sabihin mo sa kanila, ano pa rin yun? So yun po mga kapatid. Una, ang sabi ng propeta, magsumikap kayo ng mga mabuting gawa sa bagay na 5 bago pa dumating ang 5. Ibig sabihin, magsumikap ka ng mabuting gawa sa iyong kabataan bago ka pa tumanda. Pangalawa, wa sihataka qabla haramik. Magsikap ka ng mabuting gawa sa iyong kung saan na kalusugan. Opo. Ngayon, wala tayong karamdaman, di ba? Bago ka pa magkasakit. Kasi pagka nagkasakit ka, siyempre, bisitin yung mga hospital, may mga sakit dyan, di ba? Wala kasi, wala kaming magawa dahil kung hindi ka nakakapagdarasal nung wala ka pang sakit, imposible makapagdarasal ka na, may sakit ka na. Kasi sasabihin mo, hindi kasi may sakit ako, di ba? Parang ganun. Pero kung ikaw ay laging nagdadarasal, kahit na magkasakit ka, tuloy pa rin ang pagdarasal. Bakit? Kasi alam mo kung gaano kahalaga. Pero pagka nagkasakit ka, sa kanila makalala, tapos sabihin mo, yun. So tayo, habang may ano tayo, huwag natin na magkasakit. Kasi maraming mga may sakit, sa kanila sila nakakaisip, di ba? Magtatawa sila daw. Magtatawa. Alhamdulillah, mga iba, pagka gumaling, okay na. Pero mga iba, pag gumaling na, nakalimutan na naman. Okay, pangatlo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ghinaaka qabla faqri." Ang iyong kayamanan. Magsadaka. Yun ang ibig sabihin, magbigay ka ng gawa-gawa, sadaka, tumulong, dahil mayroon ka pang pera bago ka maging pulubi. Kasi kung hindi ka po nagbibigay, nagsasadaka nung mayaman ka, posible baka pagbigay ka ng pulubi ka. Sasabihin mo, hindi katulad dati na mayroon ako kaya wala akong may bibigay sa'yo. Pero nung dati pala, hindi ka pa rin nagbibigay, di ba? Ito yung kaibahan po na kung saan dati ka gumagawa ng mabuti kung alin ba ikaw ay isang mayaman dahil siyempre sanay ka magbigay ng sadaka dahil alam kung gaano kahalaga. Pang-apat, yung pang-apat, wa faraga ka qabla sugli. Magsumikap ka ng mabuting gawa sa iyong mga bakanting oras. Farag, ibig sabihin, wala kang masyadong ginagawa, di ba? Yung sinabi niya doon na minsan may mga panahon na wala tayong maraming ginagawa. Minsan may mga live natin, di ba? Wala tayong talagang maraming ginagawa, pero hindi natin nagagamit sa pagsamba. Napapabayan natin. Kaya sabi ng propeta, magsumikap ka ng mabuting gawa sa iyo kung saan mga bakanting oras bago ka magkaroon ng pagka-busy. Sasabihin mo, busy ako hari. Busy ako kaya hindi ako makapunta sa Civic Center. Marami ako mga ginagawa. Di ba? Parang ganun. Nung hindi ka busy, pares pa rin. Hindi ka pa rin pupunta. Parang ganun. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, kapag ka mayroon tayong mga bakanting oras, sasamantalayin natin at gugulin natin sa kagustuhan ng mga kasuhan ng talaga.
Ang panglima, ito yung sinasabi ng propeta, wa hayataka qabla mautik. Magsumikap ka ng iba't ibang klase na mabuting gawa habang ikaw ay may buhay pa. Bago dumating ang kamatayan. Pag namatay tayo, wala na. Kaya sabi nga, paggawa ng mabuti habang may buhay po tayo. Kaya tinatawag itong mundo, darul amal. Lugar to na kung saan gagawa tayo ng mabuti. Pagdating sa kabilang buhay, darul hisab, darul jaza, oras na kung saan kukwentahin po tayo, bibilangin tayo, at gagantimpanan po tayo. So mga kapatid, habang may buhay, opo, hindi po pagka malapit na mamamatay, sa kanilang makaisip. Kaya ang sigurado sa mga taong mamumuhay dito sa mundo na hindi nagsumikap ng mabuting gawa at sila'y nabawi ng buhay, doon po yung malaking pagsisisi mula sa libingan hanggang sa kabilang buhay. Kaya sa Quran, napakaraming talata na maraming magsisi doon sa kabilang buhay pero hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsisisi po ay tatanggapin na bang may buhay dito sa mundo. Pagka tapos, wala nang pagsisisi. Kaya sabi ng Allah sa Quran, may mga tao na makikita mo na lumuluhod, makaawat, umiiyak na, ya Allah, naway pabalikin mo kami sa mundo para kung saan gawin namin lahat ng aming tungkulin. Kaso lang, tapos na. Sabi nga, huli ng lahat, di ba? Kaya sabi ng Allah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihin na mukinun. Sabi ng Allah, kung makikita mo, ya Muhammad, yung mga taong na kung saan lumuluhod sila, nagmamakawa, umiyak sila sa kabilang buhay. Subhanallah. Ang kanilang sinasabi, Rabbana absarna wa sami'na, aming Panginoon, nakita namin kung gaano kahirap mangyayari. Narinig namin kung gaano kaya kasakit ang mga kaparusahan. Farji'na, naway pabalikin mo kami sa mundo. Bakit? Inna na'mal salihah. Katotohanan, gagawin namin lahat ng mga mabubuting gawa. Ito yung kahalagaan ang mabubuting gawa at may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kailangan natin dito sa mundo, higit sa lahat kailangan natin sa kabilang buhay. Hindi po ang kailangan natin na priority o nauna sa mundo ay pera o ano pa man at sa kabilang ganun din kundi iman at saka amal. Ang ibig sabihin, yung pera kailangan pa rin natin. Yung mga tungkulin kailangan pa rin natin yan. Kaso lang gagamitin natin sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala para mas mataas at tumas ang ating mga antas. Kasi magkaiba naman yung may iman at may pananampalataya at may kakayahan. Kaysa may iman ka at wala kang kakayahan, magkaiba pa rin yun. Hindi pa rin magkahaling tulad sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung lumalabas doon, kung sino ang nangunguna, halimbawa sa iman at sa amal, at maraming mga kumbaga na nagawa, yun ang pinakamarangal. Kaya ang pinakamarangal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung may tunay, higit na may takot. Yun ang pinakatinutukoy doon. So kung gusto natin yung ganap na karangalan, mataas na antas, sa kabilang buhay ay magunan tayo sa iman at sa amal. Dahil doon po mababasiya kung sino yung pagkakaluan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mataas na antas. Naway meron yung napulot aral sa aking binagi ang ganitong lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa may mga katanungan, pwede kayo magtanong habang tayo kasi lumalamig yung sa akin. Wala ka dito, wala nagtatanong. Bismillah. Akin ka ngayon magtanong kung akin pa sa basta. Yeah, Sheikh, tanong mo Bismillah. lang. Oh, bismillah. Bismillah. Ayaw mo muna. Oh, pwede. Walang problema. Tanong bro. Kasi yan ang kayamanan natin. Yung mga ustad, tanong ko lang, yung mga matitigas talaga yung puso, may kapatawaran pa ba yun? Yung parang ano ba? Patay na yung puso. Parang nalalaman matigas ang puso. Natin mo makikita ang puso eh. Yung ano, hindi na Okay. Bali, ang gusto siguro ni Jalan na itatanong ay may pag-asa ba yung ano yun? Tumigas ang puso na kung
kung saan may pag-asa. Alam natin, tatlo ang nabanggit sa Quran. Puso, tinatawag na kalbun, mariyo, sakit na, may pusong may sakit. Kalbun may pusong namatay. Kalbun salim, pusong maayos, tagumpay na puso. Yung mari, ito yung kadalasan. Lahat tayo. Kasi pag sinabi na may sakit, kung ikaw ay nandiyan pa rin na minsan nakakapagsinungaling, mari pa rin yan. Minsan nakakaroon ka ng pag-iinggit. Maliban doon sa nabanggit sa hadith, kasi sa hadith, pwede tayo magkaroon ng inggit sa pagbabasa ng Quran, at saka yung pagbibigay ng sadaka, pwede tayo may inggit doon sa tao na may maging katulad niya ako, di ba? Pero bukod doon, hindi na bawal sa Islam. So ibig sabihin, kung may ganun ka na inggit na iba, sakit pa rin yan. Kung ang mata mo na gagamit mo pa rin sa mga haram, may sakit pa rin yan. Kung tayong araw natin nagagamit natin sa haram, may sakit pa rin yan. So, ibig sabihin, hindi po natin yan maiwasan yan sa ating kahinaan. Pero ito yung ipinapangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung tayo ay magsumika para magamot. Para gamutin. Lahat ginagawa natin. Kasi isang paggamot ang pag-aaral. Kung di kayo paggawa ng mga ibang klase ng mga pagsamba, mga nabanggit na para magamot, para malinis. At kung hindi natin daw magamot ang ating sarili, pero nagsumikap po tayo, so yun ay doon po yung tinatawag na awa at habag mula sa Allah, ibibigay niya sa atin. Ibig sabihin, nagsumikap tayo. Hindi tayo umihinto. Aking Panginoon, naway tulungan niyo po ako na mawala sa akin itong mga sakit na maganda, di ba? Kaaya-aya sa inyong paningin. Yan ang isang klase na lahat tayo dyan. Pangalawang sakit, pangalawang pusong may, ibig sabihin, patay na. So, ang patay na, kung ang tinutukoy yung patay na mismo, makiba naman yung matigas. At patay, yung patay, totally ano yun. Yung matigas, hindi pa maano yun, maging malambot. Basta magkaroon ka ng talagang ganap na magbabalik loob, lalagot pa rin yan. Kasi kung matigas at hindi ka mag-isip na magbabalik loob, hindi yan lalambot. Lalong tumitigas. Pagkat mananatili na tumitigas, mahulugin sa tinatawag na matay. Mamamatay yan. Kasi ang tao daw kapag katuloy-tuloy pa rin ang gumagawa ng kasalanan, wala siyang pakialam sa mga tungkulin bilang isang Muslim, di ba, nababa ang puso niya na napapalimutan din ng itim. Hanggang sa itim lahat ang puso niya. Kaya doon po niya malalaman na kung saan yung bang hindi niya makikilala kung ano yung tama at mali. Basta kahit na mali, parang sa kanya pa rin ay yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itinuturing nila na kanilang sarili, sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumagawa sila daw ng mabuti. Pero hindi pala nila alam, ang puso nila maitim. Ang ginagawa nila kanila mabuti, pero masama pa rin yung sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ka napabilang tayo sa mayit na puso na namatay, yun ang problema. Kasi yan ang sinasabi sa Quran na khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim bishawa. Tinakpan, insila ng Allah subhanahu, sinaraduan ng Allah subhanahu wa ta'ala kanilang mga puso na kung saan pati mga paningin nila. Tapos ang dulo ng aya, itong mga tao, wasawaw na alayhim andartahum alam tundirum la yu'minun. Kahit anong gawin mo sa kanila, magpayuan ng mahinaon, magpayuan ng matapa, kahit anong klaseng pangungusap gagamitin mo sa kanila, hindi pa rin sila maniniwala. Bakit? Khatamallahu ala qulub. Dahil sinarado na ang kanilang puso. Yan ang hiniling natin sa Allah na hindi tayo mapabilang sa mga ganun. Kapag nasarado ng puso, lumalabas doon, kahit anong gawin ng mga tao na nagpapaliwanag, wala siyang pakialam doon. Ang hinintay lang ay kamatayan dahil paparusa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pangatlong puso po, panghuli ay ang kalbun salim. Ito yung tinatawag na pusong tagumpay. Ito yung tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sa kabilang buhay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang maidudulot o pakinabang ang mga anak, mga kayamanan. Ibig sabihin, kung ano mayroon ka sa mundo, wala yan. Kaya sinasabi natin na hindi yan ang
priority mahalaga, di ba? Illa, maliban lamang sa taong at Allah biqalbin salim, maliban lamang sa taong pinagkaluan na wala ng tagumpay na puso na dumating sa kabilang buhay, dala-dala niya. Ibig sabihin, nagtagumpay ang puso niya. Yan ang pinakamataas na antas. Sigurado nandyan na yung mga propeta at mga sugo at ang mga sahaba at kung sino susunod sa kanila, walang imposible sa dakilang na maging katulad nila. Dahil sobrang akong oras, baka may isang tanong last bago ko ibigay kisip ko na. Anong oras kayo? 142. Ay, sumubra tayo ng 30. Ay, tanong kayo. O, isa lang. Start, ngayon po. O, sige. Assalamualaikum. Salamat. Ang katanungan ko po ay ganito. May dalawang, kumbaga ito, both side, Muslim sila ba? Tapos, na yung isang kapatid niya ay kung pwede ba niyang sabihin yung pagkamatay ng puso pa. Yung mga sinasabi niya, ibig sabihin na nakakapagdulot sa kapatid niya na yung parang ano ba yung Sulman pa. ibig sabihin ko ba yung kahit sinasabi niya ay tama pero parang ang ano ng dating ng sa kapatid niya ay parang nagmamataas yung isa. Yung parang ito ba ay makakatulong para ito ba ay nagiging sanhi para mamatay ang puso ng isang tao? Parang nagbibigay na excuse ba? Yung parang ibig sabihin nagmamataas siya. Ibig sabihin kahit na tama yung sinasabi niya, pero ang dating niya sa kapatid niya ay parang hindi, nagiging ano siya, nagiging sabihin. Parang ma-pride siya. O parang ma-pride yung isa. Na kahit pa ito ay tama. Magiging dahilan ba ito para mamatay ang puso ng isang tao? Halimbawa, nagpapayo ko sa iyo, halimbawa, di ba? Opo. Na tama naman ang pinapayo ko, di ba? Pero ang dating niya sa iyo ay Mali. Mali. parang mali. Oo. So ito yung sinasabi na hindi tumatanggap ng katotohanan. Isa yan sa tinutukoy na kibr. Di ba yung sinabi sa hadith na kailanman ay hindi makakapasok sa paraiso ang kahit katiting na kibr. Kasing laki ng ano. Di ba? Mustasa. Tapos ipinaliwanag ng mga itinang mga sahabat, ya Rasulullah, ano ba yung kibr? Kasi siyempre, ang tinawag doon, kibr. Pag sinabi si kibr, ito yung sa Tagalog, kumbaga, yung nagmamalaki, matasang pride niya. So dalawang sinabi ni Propeta. Una, sabi niya, yung isang tao na ang kaniyang tingin sa kaniyang kapatid, mababa. Parang ganun, di ba? Pangalawa ay yung taong hindi tumatanggap ng hak. Ibig sabihin, hindi niya tinatanggap yung katotohanan. Nagsasabi ka ng katotohanan pa yung sa kanya, hindi niya tinatanggap. So, hindi lang namatay ang puso, kundi talagang may kibr siya. At kapag hindi nagtauba, hanggang mabutan siya ng kamatayan, dala-dala ng kanyang pagkakibr. So, yun ay bawal sa paraiso. Kasi sinabi ni Propeta, hindi makapasok sa paraiso. So, lumalabas doon, parang patay pa rin ang puso. Hindi, kasi siyempre, pagka lahat ng patay ang puso, hindi makakapasok sa paraiso kasi patay ang puso. Dahil ang tatanggapin mo lamang ng tagapaglikha ay ang kalbun salim. Yung nabagid natin na may sakit, liban doon sa mga taong nagsumikap. Kasi kapag hindi ka nagsumikap, na mawala yung karamdaman mo at nabawian ka ng buhay, siya lang pa rin nakakalam dyan. Pero kung araw-araw nagsusumikap ka, ginagawang lahat para maging matuwid ka, yun, nandun na yung awat habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano yung puso na galit sa paggawa ng masama, Ustad? Yan ang tama. Opo. Di ba, katulad yung sabi ng hadith ng propeta na kung sino man ang makakita sa inyo ng gaway na di maganda, di ba may tatlong klase na dapat niyang gawin? Una, Kamay. Pigilan sa kamay. 5 kamay yan. Kaliyad, di ba? Pag hindi niya kaya, kasi pagka ginawa niya, magkaroon mas malaking problema, kasi wala siyang kapangyarihan, siya pang mapapahamak. Kaya sabi niya, bilisan, magsalita na lang. Pero kung magsasalita siya, lalong pagkatapos, lalong magkakaroon ng problema, doon sinabi ni Propeta, yung pangatlo, Fabi Kalbi. Yun ang sinasabi natin. Yeah. Yung puso mo, kailangan magkaroon ng kariha. Ibig sabihin, Pagkamuhin sa... pagkamuhi doon sa gawin na yun, at least nandun na. Wadhalika da'aful iman, isa rin yun daw sa katibayan o katunayan, palatandaan na mahina pa ang iman. Ibig sabihin, mahina pa ang iman yun. Medyo mas malakas yung maggamit ka o magsalita ka. Pero kung hindi kaya talaga, yun pa rin.
Paano yung stand? Hindi naman masama. Pinigilan mo ba? Sinapak mo. Masama yan. Hindi. Tama. Nabanggit sa atin na gagamitin natin yung atong kamay, pero may mga rules yan. Halimbawa, sa mga pinuno, sila yung may katungkulan yon. Hindi, alias, sibilyan tayo, hindi pwede agad-agad tayo ang di ba? Kaya tama po yung sinasabi, pag may mga problema na tapos may tinatag na hostisya, di ba? Sila yung kung sinong namumuno doon, silang makakagawa doon. Authorized doon. O sige po, dahil sumupang aking oras, hanggang dito lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.